dumito na tayo sa impeachment, mga kababayan. Naalala nyo po, may inilabas yung Pulse Asia na survey daw ho. At ang sinasabi, 50% mga kababayan ng mamamayang Pilipino ay ayaw na ma-impeach si Inday Sara Duterte. Base po doon sa Pulse Asia. Kung hindi ho ako nagkakamali, sila din ang naglabas nung ang ratings daw o ang trust ratings daw ni Pangulong Bongbong Marcos ay 14%. Tama ba ako? Sila din? O i-correct nyo na lang ako. Ngayon no, mga kababayan, maniniwala ba tayo sa mga survey na yan? No? Yung tipo bang Vice Presidente Inday Sara Duterte, nakarinig tayo. Ano sabi ng Vice Presidente? Ganito. Pagka ako o pag sa akin may nangyari, may kinausap na ako. Kumbaga, meron pong plano. May kinausap na ako, patayin si Bongbong Marcos, patayin si Martin Romualdez, at patayin si Liza Marcos. No joke, no joke. Vice Presidente ho mga bossing. Vice Presidente. Tapos ang magiging reaction ba nating mamamayang Pilipino? Ay, ganyan ang gusto ko. Yung mamamatay tao, yung may mga plano sa buhay na ipapatay ang presidente. Ganyan ang gusto ko. Tataasan ko, tiwala ako dito. Mas may tiwala ako dito. Ano ko? Mas may tiwala ako dito kasi pagpapapatay ng presidente ito. Di ba? Sa impeachment naman. Ano po ang masasabi ninyo doon sa 1,200 at 99 na mga resibo? No? Na ipinasa po ng Department of Education at ipinasa po ng Office of the Vice President sa COA, na ang COA naman po ay ipinasa doon sa Congress. Ano po masasabi nyo doon sa mga pangalan na Marian Rivera, sa pangalan na Chel Diokno, na nadamay po sa confidential funds, doon sa mga Jukes de Asim, doon sa mga Kokoy Villamin at Mary Grace Piatos? Hindi magpaliwanag, ayaw magpaliwanag, o tinatakasan magpaliwanag. Sasabihin ba ng Pilipino, dito ako, gusto ko to, mataas ang tiwala ko dito, kasi hindi niya maipaliwanag yung confidential funds. Ganun po ba, mamamayang Pilipino? Hindi naman ho ganun, di ba? Hindi ho ganun ang Pilipino. Eto, si Bongbong Marcos, ayoko dito eh. Bakit? Ayan, may panibagong proyekto na pinaproseso na nila sa 2026. Kasi yung tulay na yan, na second na na pangalawang, tawag dyan, yung tulay, San Juanico Bridge, mapapabilis ang daloy ng yan trapiko, at mapapabilis ang yan ang paglalayag, ano ba Tagalog nun? Pagbiyahe niyan Kayo ko dyan, wala akong tiwala dyan kay Bongbong Marcos. Bakit to? Yung 20 pesos na bigas na pangarap niya, tinupad wala akong tiwala dyan. Di ba? Wala akong tiwala dyan kay Bongbong Marcos kasi yung 20 pesos na bigas, tinutupad Ayoko nung ganong politiko. Yung mga pabahay na sinasabi, unti-unting tinutupad with matching swimming pool pa, hindi ko gusto sa isang politiko yun. Wala akong tiwala yan. Ganun po ba? So, paano natin papaniwalaan yung mga ratings na yan? Ngayon, ito, napalabas naman nila. Di ba? 50% daw ng Pilipino kontra impeachment. Sabi, doon sa huling survey nila. Paano natin papaniwalaan, mga bossing, na yung sa Congress na halos 84 o 86 na pumirma, lumagda, mga kababayan, doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte, lahat po panalo. 86, 84. Lahat panalo. Paano mananalo yan? Iboboto ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Paano
papaniwalaan yung 50% na ayaw ituloy yung impeachment. Kung 86% ng mga congressman nanalo at ibinoto ng sambayan ng Pilipino. Siyempre, hindi naman mananalo yung kung 50% lang yung mga boto nila. Di po ba? Pero, sige, anuhin na yan. Kumbaga, pagbigyan na yan, 50%. Kahit pa daw 50%, no? Yung ayaw doon sa impeachment, babaliktad yan pag nakita yung mga ebidensya. Tayo na nga lang mga kababayan Kita na natin mga bossing, no? Kasi yung mga confidential funds, sa confidential funds lang tayo, yung mga resibo, ako ay naniniwala na ididepensa nila yan. Sa Kongreso pa lang, ididepensa nila yan, mga kababayan, sa Kongreso pa lang. Hindi na nila paaabutin ng impeachment yan, pero hindi nila nagawa. Di ba? Hindi nila nagawa, mga bossing. Sabi dito, sa usapin ng impeachment, kailangan lang makita, malaman ng mga tao. Ang problema doon sa mga DDS, tagtatakip tenga yan Ayaw nilang marinig yan. Okay na sa kanila. Basta wag ma-impeach si Inday Sara Duterte. Wag nang imbestigahan yan. No? Ayaw marinig ng mga DDS yan, mga bossing. Ang gusto nila, hindi mai-impeach si Inday Sara Duterte. Bakit daw? Kasi madami daw kaibigan. Yun lang. Ibig sabihin, hindi na-impeach dahil madaming kaibigan. Pero hindi po naalaman talaga kung ninakaw ba o hindi yung pera. Basta, madaming kaibigan okay na yan. So eto, usisain nyo, binibigay na sa inyo, isinusubo na sa inyo. I-analyze nyo na lang, totoo kaya itong mga dokumento, itong mga ebidensya na ito. Yun na lang yung pinanggalingan Galing mismo, kanino? Galing mismo sa Office of the Vice President at galing mismo sa Department of Education. Ipinasa sa COA. Ipinasa ng COA sa Congress. Nasabihan ako. Nagagalit yung mga DDS. Wala Wala kami magagawa sa inyo. Mahihina utak nyo. Di ba? Ang gusto nyo lang huwag ma-impeach si Inday Sara Duterte. Ewan ko nga kung bakit nyo pinagyayabang No? Pinagyayabang ng mga DDS, hindi mai-impeach yan. Kasi ang impeachment ay number game. Madami daw po silang kaibigan. Ang pinagyayabang is yung mapatunayan ng kampo ni Inday Sara Duterte na hindi niya ninakaw yung pera. Yun ang ipagyayabang. No? Hindi na-impeach si Inday Sara Duterte kasi napatunayan na hindi ninakaw yung pera. Yun ang pinagyayabang. Pero kung ipagyayabang nyo, hindi yan ma-impeach kasi number game yan. Kaya pala hindi na-impeach kasi nga tinulungan lang ng mga kaibigan. Pero hindi talaga nalaman kung ninakaw o hindi. Nagigets nyo, mga DDS? O mahirap intindihin? Mahirap intindihin, O bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako, sinabi ko na yan, magpapaalam na ako. 5,000, umabot tayo ng 7,000 viewers. Huwag nyo pong kalimutan na pindutin yung like button, i-share itong ating live, at doon sa mga hindi pa nakasubscribe, pakipindot po yung subscribe button. Lalo na sa mga DDS, pindutin nyo yung subscribe button para makakapagmura kayo dito sa aming channel. Di ba? Para buwisit din kayo. Paalam po hanggang sa